O hindi ba ganinyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapwat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin, ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapwat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan, datapwat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapopuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan, na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin.
Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan.